Anong magandang pagbabago na pwede natin magawa ngayon? Simple lang po. Yung maghanap tayo ng magagawa natin para mapangiti ang Diyos at ang ating mga kapwa. Be someone's reason to smile today. At ano ang magandang maipapakita natin para mapangiti po natin ang Diyos? Dalawa po. Una, God will smile to you when you avoid sin. Gusto mo mapangiti ang Diyos? Umiwas ka sa kasalanan. Sabi po sa Proverbs 15, verse 9, tandaan niyo po ito, the way of the wicked is an abomination to the Lord, but those who pursue righteousness, God loves. Paano mo mapapangiti ang Diyos kung patuloy ka pa rin sa iyong paggawa ng mali at hindi tama? So ano magandang gawin ngayon? Sumunod tayo sa mensahe, sa utos ni Jesus na magbalik loob sa Diyos, na magbago ng buhay. Repent! Humble yourself. God smiles to those who humble themselves. Because if you do not humble yourself, you will be humbled. Ang ganda pong paalaala nun. Kung hindi ka marunong magpakumbaba, ikaw ay ibababa ng Diyos. So isang magandang tanong, ano ang kailangan kong baguhin ngayon sa aking buhay? Anong kasalanan ang kailangan kong iwasan ngayon sa aking buhay? Gusto mong mapangiti ang Diyos? Umiwas sa pagkakasala. Pero pangalawa, kung gusto mong mapangiti ang Diyos, kailangan kang maging tapat sa Diyos. Be faithful to God. Yan yung ating narinig sa unang pagbasa. Ang kwento ni Abraham, sinasakripisyo niya ang kanyang anak si Isaac dahil hiningi ito ng Diyos. Balikan niyo po ang kwentong yon, nakakapagtaka talaga. Kasi si Abraham, tumanda na, sobrang tanda. Ito lang yung kanyang dasal sa Diyos na magkaroon ng anak. At nung binigay ng Diyos itong kanyang anak nung mga 90 years old na siya, ano naman hiningi ng Diyos? Isakripisyo mo yung anak mo sa akin. Pero hindi po nagreklamo si Abraham sa Diyos. Hindi niya kinwestiyon ang kagustuhan ng Diyos. Nung hiningi ni Yahweh ang kanyang anak, walang pag-aalinlangan sa kanya, walang dalawang isip, sumunod siya. At dito nakita ng Diyos ang kanyang katapatan. Dahil po dito anong nangyari? Nangako ang Diyos na siya ay pagpapalain ng sobra-sobra. God promised that to Abraham, because of your faithfulness to me, I will bless you abundantly, and I will make your descendants as numerous as the stars, as numerous as the sand of the sea. Tingnan niyo po, yung dating baog, ngayon siyang pagmumulan ng maraming angkan. Kaya nga, yan po yung isang hamon sa atin, na pag ikaw ay tapat sa Diyos, hindi mo lang mapapangiti ang Diyos, ikaw ay pagpapalain pa niya ng sobra-sobra, siksik, liglig at umaapaw. The question is, there is something God wants me to do which I still avoid doing. Ano yung pinapagawa ng Diyos sa akin ngayon, sa aking buhay, na iniiwasan ko, na inaayawan ko, na hindi ko pa rin ginagawa? Narinig natin sa Ebanghelyo, nung nagbagong anyo ang ating Panginoong Hesukristo, meron daw silang narinig na isang boses sa alapaap sa langit. Sabi, ito ang aking minamahal na anak, sundan niyo siya. Mga kapatid, kapag pinakikinggan natin, sinusundan si Jesus, ang anak ng Diyos, napapangiti din natin ang Diyos Ama. At ikaw ay pagpapalain lang sa pamamagitan ng pagsunod sa likod ni Jesus. Alam niyo po, marami po sa atin eksperto sa pagpapaluha sa iba. Di po ba? Diyan tayo magaling eh. Tayo madalas sa nagiging dahilan ng lungkot ng ibang tao. Pero sana naman po, kung ma-realize nyo ito, kung mapagtanto nyo, na madalas kayo ang nagiging dahilan ng luha ng iba. Sana naman, magpursige ka na ikaw din ay maging dahilan ng ngiti ng iba. Balansihin nyo naman. Kung marunong ka magpaiyak, sana naman marunong ka ring magpangiti. Hindi niyo po ba napansin na pag namatay yung tao, doon pa lang natin siya bibigyan ng bulaklak? Bakit kailangan nating hintayin na mamatay muna yung tao bago natin bigyan ng bulaklak? Doon mo palang papadala yung bouquet ng pagkalaki-laki tabi ng kanyang kabaong. At pag nilibing na, doon mo tatambakan ng bulaklak yung tao. Ang tanong, nung buhay yung tao, binibigyan mo ba ng bulaklak? Pero pa nga mga iba
Kung kailan namatay, dun palang nilalagay yung mga paboritong pagkain. Bakit nung buhay ba, binibigyan mo ng paboritong pagkain? Ang tanong, yung patay, aamoy pa niya yung bulaklak. Yung bangkay, ma-appreciate pa ba niya yung ganda ng mga binibigay mong bulaklak? Di ba hindi? Ang tanong, binibigyan nyo, pinagluluto nyo ng pagkain yung patay. Dinadala nyo pa sa sementeryo. Inaalay nyo doon sa patay. Matitikman pa ba niya? Bakit kung kailan patay na? Doon ka humahagulgol, doon mo sinasabi, mahal mo siya. Pero nung buhay siya, hindi man marinig-rinig nung tao kung gaano mo siya kamahal. Maririnig pa ba niya? Mauunawaan pa ba niya? Makakapagpasaya pa ba ang iyong salita dun sa patay? Bakit kailangan pa nating hintayin na mamatay ang tao bago natin siya pasiyahin? Bakit hindi ngayon, habang buhay, habang nakakarinig, habang nararamdaman, bakit hindi natin pasiyahin at magpangiti dito sa mga taong minamahal natin? Bakit hindi po natin ugaliin ito na habang buhay ang minamahal mo, maging dahilan ka ng kanyang pagngiti? Make an effort. Be the reason of someone's smile today. Isang mabilis na paraan para magbago ang iyong buhay. Ano po? Yung ngumiti ka lang. Why smile? Because smile, remember, is your happiness under your nose. Hinahanap natin yung tuwa sa labas. Nakakalimutan natin ang tuwa nandito na sa ating kalooban. Smile because you can change somebody. Nakakahawa po ang ngiti. Kahit na may nararamdamang kasakit, kahit na may iniisip kang pangamba, try to smile. It can change someone's life today. And smile for God. Why? Because your smile is your shortest prayer of gratitude that you can offer to God. Nahihirapan kang magdasal, anong kailangan mong gawin? Ngumiti ka. Tandaan niyo po yung napakagandang kasabihan that your life is God's gift to you. What you do with your life is your gift to God. Ang buhay na ito ay regalo ng Diyos sa atin. Ang tanong, bago tayo bumalik sa Kanya, ano ang gagawin natin sa buhay na ito? Sana bago natin makaharap ng Diyos, mapagmalaki natin sa Kanya, Panginoon, naging dahilan ako ng pagngiti ng iba. Panginoon, sinubukan ko, I tried my best na mapangiti kayo. Sinubukan ko umiwas sa kasalanan, sinubukan ko maging tapat. Ngayon, kung nagiging dahilan ka pa rin ng pagluha ng iba, kung nagiging dahilan ka pa rin ng pagsimangot ng Diyos, habang may oras at panahon, mga kapatid, huwag natin sayangin ito. Pwede kang magbago. Ngayon na, huwag mo nang hihintayin ang bukas. May magagawa ka. Pakita mo ang kagandahan ng iyong kalooban, ng iyong pagkatao na tinanim na ng Diyos sa iyo. Magsimula nung umpisa pa, maaari sa tulong ng Kanyang grasya. Lahat tayo gusto nating ngumiti. Pero bakit ba minsan at madalas hindi tayo nakangiti? Ito ay dahil palagi tayong nakatingin sa ating mga problema. Amen? Pag nakasimangot ka, isa lang ibig sabihin na tinitignan mo ay yung mga bagay na wala sa iyo. Kung gusto mong ngumiti, tignan mo naman at pasalamatan yung mga bagay na tinanggap mo. Amen? If you want to smile, stop look at what's missing, but start thanking the Lord for His blessing. Amen? Para ikaw ay ngumiti araw-araw, tingnan mo ang milagro ng Diyos sa buhay mo. Amen? Ano ang ibig sabihin ng ngiti or smile in English? Remember this. The word smile is really an acronym. SMILE. It means see miracles in life every day. Ang ganda po, no? See miracles in life every day. Alam nyo na po, alam mo na, pag nakasimangot ka, ibig sabihin, you are not seeing the miracle in your life, in your day. Para tuloy-tuloy ang iyong tuwa, ang iyong pagngiti, ang iyong galak. Tignan mo, makita mo sana ang milagro ng Diyos sa buhay mo, araw. Dahil ang milagro
ang pagpapala at bendisyon ng Diyos na binibigay sa atin, hindi lang isang araw, hindi lang minsan, pero araw-araw. Dahil ang ating Diyos ay ang Diyos ng nakaraan, ang Diyos ng kasalukuyan, ang Diyos ng hinaharap. God is the same yesterday, today, and forever. And if we believe that God is present, His blessing is also present. Amen? Ask yourself, do you see the miracle of God in your life every day? Ano ang mga milagro na dapat nating makita at pasalamatan sa Diyos? Unang-una na po dyan, ang ating mundo. Napakarami nating nirereklamo sa Diyos. Pero hindi man natin makita, itong mundo, ang daigdig na kanyang ginawa, it's perfect. Amen? Dahil hindi po sobrang init, hindi rin naman sobrang lamig. Sakto lang po yung ating posisyon sa araw. Kaya sabi po ng mga scientifico, dahil perfect yung ating environment, yung ating weather, nagkaroon ng buhay. Kung lumapit lang ang daigdig ng konti, a few degrees to the sun, masusunog po tayo, walang mabubuhay sa atin. Kung kahit na 1 degrees lang lalayo sa araw, lalamig po, mamamatay din tayo. Di po ba? Ang daming namamatay, naaatake, nai-stroke pag sobrang init. Ganon din po pag sobrang lamig. Pero we thank the Lord for this earth. He gave it to us for us to live. That in itself is a miracle. Amen? Kaya nga, pag nakikita mo ang ganda ng bundok, smile. Pag nadidepress ka, huwag kang magkukulong sa kwarto mo. Anong kailangan mong gawin? Lumabas ka, look at the sky. Tignan mo ang mga ulap, ang ganda. Di po ba? Kung gabi, lumabas ka, tignan mo ang buwan, tignan mo ang mga between. Look at the stars. All of these are beautiful and they have been given to us to live. That is a miracle. Smile. Isa pang milagro na dapat nating tignan at pasalamatan, ano po? Yung ating pangangatawan, our health. Kahit na marami pong sakit ngayon, binigyan tayo ng katawan ng Diyos. It helps us. It is a perfect body. Ang dami pong nagdadialysis ngayon. Ang dami pong mayroong sakit sa puso. Maghahanap ka ng bagong puso, ang hirap makahanap. Amen? Maghahanap ka ng bagong kidney, napakakonti lang po na nagdo-donate, nagpapatransplant ng kidney. At kung gagawin mo na magkakaroon ka ng heart transplant, kidney transplant, ang tanong magkano po? Sobrang mahal. Isang milagro tayo po dito sa Pilipinas na dapat nating makita, pasalamatan. Ano po? Na kahit na napakamahal ng pagbabayad natin sa hospital, we are free to choose our doctor. At magagaling po mga doktor natin. Kwento po ng isang follower natin, galing po siya sa Canada. Kahit na libre po ang gamot, libre po ang pagpapahospital, ang pagpapacheck up sa mga doktor, hindi ka pwedeng pumili ng doktor mo. At yung mga doktor daw po sa Canada, hindi naman po ganong kagalingan. Meron po siyang isang kaibigan, simple operation lang po ang pinapagawa. Pagkagising niya, meron na pong colostomy bag. At buong buhay po niya, dala-dala niya yung bag na yon. Nagkaroon po siya ng complication. Nang ibig sabihin, hindi magaling yung doktor. Pero sa atin, kung ayaw mo yung isang doktor, lumipat ka, ang dami pong doktor dyan. At ang babait ng mga doktor natin, di po ba? Minsan, di tayo pinagbabayad. Hindi po ba milagro yon? Kahit nasabihin natin napakahirap ng ating bansa, mayaman tayo sa mga magagaling, mababait na doktor. And if you can sleep at night, see that as a miracle from God. Amen? Ang dami pong mga tao hindi makatulog. Hindi makatulog dahil may problema na iniisip. Yung mga iba hindi makatulog dahil kailangan nila magtrabaho. Ilang oras lang yung tulog nila. Di po ba? Kung kaya mong matulog na mahimbing dahil hindi ka natatakot na ikaw ay bobombahin, di ba milagro yun? Kung pinanganak ka sa Middle East, kung ngayon nabubuhay ka doon sa Gaza, kung saan may gera, hindi alam ng mga tao kung saan sila titira, kung saan sila pupunta. Hindi sila makatulog ng mabuti dahil nangangamba sila na baka hindi na sila magising dahil baka sila ay bobombahin. Hindi po ba tayo blessed? Na tayo ay payapa, mahimbing na nakakatulog, nakakapagpahinga. Tayo ay nakakapaglakwatsa, nakakapamasyal. Libre tayo, malaya tayong pumupunta sa simbahan para magdasal.
And there are a lot more things, my dear friends, to see in this life. They are God's blessing. They are God's miracle for us. Alam niyo po, isang milagro din. Pag ang isang tao kaya niyang makakita ng pagpapala ng Diyos sa gitna ng kanyang mga problema. That is also a miracle. That despite of your problems, despite of your pains, despite of your heartaches, you can still see God's miracle unfolding in your life. Napakapalad po ng mga apostol kasi nakita nila mismo sa kanilang mga mata ang milagro ng Diyos, ang Diyos nagtatawang tao. Pero ano ang sabi ng ating Panginoon? Blessed are those who still believe and yet did not see for their own eyes. Mapalad ang mga apostol dahil nakita nila ang ating Panginoong Hesus, nakasama nila, nakausap nila. Pero mas mapalad sino? Yung taong naniniwala kahit na hindi niya nakita ang Diyos. So, pagpapalain tayo kung meron tayong malalim na pananampalataya. Makikita mong milagro ng Diyos kung meron kang matibay na tiwala sa Kanya. Amen? Ang puminsan meron ding lumapit sa akin, nag-open up, nag-share ng kanyang problema. Nalulungkot po ako dahil kahit na napakasipag nitong taong ito, nagtrabaho, nag-abroad para sa kanyang asawa, sa kanyang anak, para madala niya doon, ito pong kanyang misis, nag-decide na makipaghiwalay sa kanya. Nadidepress po yung tao kasi para saan pa yung buhay niya. Buong buhay niya, nagsipag siya, nagpagod siya para sa asawa niya, pagkatapos iiwanan lang siya. At nalulungkot po yung tao kasi gusto po ng misis niya, yung kakaunting naipon niya para sa retirement, gusto pa daw niyang kunin. Kaya itong tao, minsan nagdadasal sa Diyos, sabi niya, Lord, para saan pa yung buhay ko? Minsan sinasabi niya, Panginoon, sana bukas wag na ako magising. Pero habang nag-share po siya, habang nagsasalita siya, sinasabi niya yung lungkot niya. I noticed something in him. May napansin po ako. Ano yon? Habang sinasabi niya yung mga pagsubok niya, meron din siya sinasabing mga blessing. Sabi niya, Father, magsimula po nung hiniwalayan ako ng aking asawa, nagkasakit po ako. Umuwi ako dito sa Pilipinas. Pero blessing po, may nakita po ako na isang tao, isang doktor, tinutulungan ako. Nung nalaman niya yung kwento ko, hindi man po ako sinisingil. Yung aking treatment, libre. Father, nadidepress po ako, mag-isa ako. Pero alam niyo po, blessing na may nakilala po akong isang tao, pinagdadrive po niya ako. So at the same time, natutulungan ko po yung taong yon dahil meron din siyang pamilya. Blessing po. At kahit na nalulungkot po ako, Father, blessing po. Biglang dumaan po kayo sa Facebook, sa YouTube, napanood ko po yung inyong homily, nabuhayan po yung aking loob. Sabi ko, tignan mo nga naman. Kahit na patong-patong, yung lungkot, yung problema, yung ginawang masama dito sa taong ito, he can still see God's blessing in his life. And that is a miracle. Di po ba? Milagro pag nakakakita ka pa rin ng pagpapala ng Diyos sa buhay mo. Kahit na gaano pa ito kadilim, kahit na gaano pa ito kabigat, kahit na gaano pa ito kahirap at kasakit. So my dear friends, I ask you today, be a miracle. How? By having a deep faith and seeing that God never leaves you. God is always blessing you. Pag nakita mo ang milagro ng Diyos sa buhay mo, mapapangiti ka. Amen? And I think all of us would agree that our world today needs more smiles. Ang mundo natin na napakaraming masamang balita, mga toxic na content, napakaraming mga toxic na tao, nagpapatuloy pa rin ang kasamaan. How do we fight this evil? Do not take up arms. Do not buy a gun. Do not shout. Do not fight with people. But you can fight evil by doing good. Amen? And how do you do good? Paano ka gagawa ng mabuti? Simple lang. Ngumiti ka. Ngitian mo
yung problema mo, ngitian mo yung mga masasamang tao, ngitian mo yung pagsubok mo. Pag ang tao nakangiti, isa siyang liwanag sa mundo at sa iba.